Hello po, maayong or magandang gabi sa ating lahat. Dito po tayo sa pagbabasa na naman ng salita ng Panginoon. Patuloy nating basahin ang salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy po kahit makaka-absent tayo, at least na papatuloy natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. As I've said repeatedly from the Word of God, that it is commanded to the people of God that we should preach the word of God in season or out of season. Na ipangaral ang kanyang mga salita, may pagkakataon o walang pagkakataon. Ang ibig pong sabihin yan, ay lagyan po talaga natin ng pagsisikap na maipangaral ang salita ng Panginoon kahit nasa kagipitan, dahil sa pagiging busy, pagiging maraming ginagawa sa mundong ito. Gusto ng Panginoon na bigyan talaga ng pagkakataon, panahon ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Yan po ay, baka nagtaka kayo ba't may sun sa aking uluhan. Yan po ay isang filter lang po. At filter lang po ang aking sunglasses. Sa totoo lang, gabi po ngayon, wala pong araw. Arts lang po yan. Wag po nating bigyang halaga ang mga bagay na yan. Ang importante po sa atin ay ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Hi, Loraline Loriho. Hi, my friend. Thank you for watching. God bless. Hi, Sultan Babjan. Sana po ay makinig tayo ng salita ng Panginoon. Last time we had read the Bible from the book of John chapter 11. Nandoon po na binuhay ni Jesus ang katawang patay na, katawan ni Lazaro na kaibigan niya. Ang kapatid ni Lazaro ay si Maria at si Martha. So yung time na yun, akala ng mga kapatid ni Lazaro na hindi na talaga sila mabubuhay, kaya umiyak sila ng umiyak. Pati yung mga tao doon, umiyak sila ng umiyak. Ngunit sabi ni Jesus ay natutulog lamang si Lazaro, at yun ay pinahintulot ng Panginoon na mangyari yun para maluwalhati ang pangalan ng Diyos sa magitan ng pananalangin ni Jesus. Pinag-pray niya si Lazaro, umiyak muna si Jesus. No, akala natin di marunong umiyak ang Panginoon, umiiyak din pala ang Panginoon. Kasi nga si Jesus ay meron siyang life na 100% as a human life, no? May buhay siya na 100% na bilang tao. Kahit Diyos siya 100%, ay buhay din, ay ang kanyang namuhay din siya bilang tao at that time, kaya para ma-feel niya kung ano talaga ang feelings ng mga tao, ano ang mga kahinaan ng mga tao. So yun po, na-feel po ni Jesus na grabe ang lungkot niya nung namatay si Lazaro, kaya tumangis siya at i-command lang niya si Lazaro, bumangon ka, Lazaro, come out from there, lumabas ka dyan. Kaya yun, si Lazaro, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay bumangon siya at nabuhay siya. So yun po ang pangyayari sa chapter 11 ng book of John. So at this time we have to read the book of 1 Kings chapter 11, because last time we had read the book of 1 Kings chapter 10. Now we are going to read the chapter 11 of 1 Kings. So, hindi na po natin tagalan para matapos po natin kaagad. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Hetiyo. Pinagbabawal ni Yahweh ang mga Israelita. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Pinagbabawal talaga ni God na mag-asawa ang mga Israelites na ayaw ni God na mag-asawa ang mga Israelites ng mga unbelievers. Kasi mga Moabites, mga Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Hetiyo, mga unbeliever yan sila. Hindi sila naniniwala sa Diyos na hindi nakikita. Ang kanilang Diyos ay mga rebulto na ano-anong mga
Diyos, meron sila, may Diyos sila sa buwan, Diyos sa mga bato, Diyos sa hangin, basta iba't iba ang mga Diyos ng mga lugar na ito, yung itong minimension na ito. Kaya ayaw ni God na mag-asawa ang mga Israelites ng mga ganyang klaseng babae. Pagpatuloy natin. Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-asawa. Huwag kayong mag-asawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw niya kayo at hihikayatin sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ayaw ni Jesus, ayaw ni God. Ayaw ni God na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelites, kaya hindi niya inaalaw na mag-asawa sa mga ganyang klaseng babae sa iba't ibang lugar na walang pananampalataya sa totoong Diyos. Kasi nga ang kanilang Diyos ay mga Diyos-Diyosan lang. Mga rebulto ng mga hayop, yun, rebulto ng mga baka, yun ang kanilang ginagawang Diyos, sinasamba nila. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Paano na yan? Kahit bawal ni God, nahulog ang loob ni Solomon. Diba marami naman sa atin, kahit pinagbabawalan na ng Panginoon, na wag yan, wag siya, kasi hindi yan magandang influensya sa buhay mo. Marami yung bisyo. Ano yan? Ganito yan. Hindi yan mananampalataya. Hindi yan nagsisimba. Ang sinisimba niyan, Red Horse, joke lang. Yun, minsan ganyan din ugali natin, matigas ang ulo natin kahit alam natin na bawal, alam natin na hindi yun nakakalugod sa Panginoon, ay ginagawa pa rin natin. So ganun din po si Solomon, dumating sa punto niya, sa buhay niya, na sumuway siya sa kalooban ng Panginoon. Sa verse 3, ang mga asawa niya mula sa lipi ng mga hari ay 700 mga asawa. 700 ka mga asawa na galing sa mga iba't ibang hari sa iba't ibang lugar. At ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Mga yaya, mga maid, o mga maid ng kaniyang mga asawa ay 300 ka maids. Dami, no? Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang pinakamasama na nangyari sa buhay ni Solomon. Pangit na record. Nagkaroon siya ng pangit na record. Diba? Kahit nung una, ang ganda sana ng record niya, masunurin siya sa Diyos, prayerful siya, full of wisdom siya. So, naging useless ang wisdom na binigay ni God sa kanya dahil hindi niya in-apply sa magandang pag-apply, sa tama na pag-apply. Nung nadala siya sa bugso ng damdamin niya. Kasi nga, kung bawal talaga. Tayo kasi sumusuway tayo, akala natin mas magaling pa tayo, akala natin ma-handle natin. Kaya ko tong i-handle, Panginoon, hindi ako maliligaw nito, hindi ako ma-influence sa kanya, Panginoon, kaya ko to. Pero pag si God ang magsabi, alam na niya ang ating mga kahinaan, alam na niya kung saan tayo, kung hanggang saan lang ang kaya natin. Alam niya na matitempt tayo. Alam niya na matutukso tayo. Kaya pinagbabawalan niya tayong gumawa sa ganyang klaseng bagay. Pinagbabawalan niya tayong lumapit sa ganyang klaseng mga tao. Kasi alam niya na matutukso nga tayo. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam ni God ang ating mga kahinaan. Kaya nga dapat tandaan natin kung ano yung mga binibili ni God, kasi totoo talaga kung sinasabi ni God na ganito ang mangyayari, ganyan talaga ang mangyayari. Sinabi na ni God dyan na hihikayatin niya ang mga Israelites pag nag-asawa ng mga ganyang mga klaseng babae, hihikayatin na magsimba sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Anong nangyari kay Solomon? Di nangyari, di basahin natin ulit. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan. No? Hinikayat siya ng mga unbelievers niya, ng mga asawa. Siguro ganito ang sabi ng mga asawa niya.
Oh, Solomon, sumamba ka na sa aming, samba ka, ano lang naman yan, sama-sama ka lang naman, hindi mo naman yan tutuhanin, hindi mo naman siseryosuhin. Pero pag nandoon ka na nagapi ka na sa espiritu ng kadiliman, no? Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ayaw ni God. Kasi ang mga Diyos-Diyusan nila dati, mga larawan ng mga hayop, no? As I've said while ago, ganyan, no? Larawan ng mga hayop, larawan ng mga buwan, okay, ano-ano pa ang kanilang mga Diyos-Diyusan dati. Diba? May Baal pa silang tinatawag na sinasamba. Yun ang pinakamasama nila na Diyos-Diyosan, si Baal. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Pakinggan natin, ha? Nung matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Hindi niya nasundan ang halimbawa ng kanyang ama na nanatiling faithful sa Panginoon hanggang namatay siya. Pwede pala maging manatili, akala natin hindi pwede. Akala natin na lahat talaga nabibigo. Akala natin pag faithful ka sa Panginoon hanggang sa una lang at pag katagalan mawawala din pagiging faithful mo. Akala natin ganyan Pero pwede pala maging faithful hanggang sa kamatayan. Itingnan natin si Haring David. Namatay siya na hindi siya umihiwalay sa Panginoon. Namatay siya na gumagawa pa rin sa kalooban ng Panginoon. Namatay siya na iniiwasan pa rin niya ang mga bawal na nakakalungkot sa Panginoon. Namatay siya sa presensya ng Panginoon. Pwede pala natin gayahin si Haring David. Kaso lang, sad to say, si Haring Solomon ay na-tempt siya. Bakit siya na-tempt? Bakit siya nahikayat? Bakit siya humiwalay sa kalooban ng Panginoon? Bakit nung tumagal na, hindi na siya tapat sa Panginoon? Bakit? Dahil in the first place, sinimulan na niyang mag-disobey sa Panginoon. Kung sa simula pa lang, sisimulan na din nating mag-disobey sa Panginoon. Kung sa simula pa lang, ay sinisimulan na rin nating mag-disobey sa Panginoon, tuloy-tuloy na po yan Tuloy-tuloy na po yan. Katulad din yan ng isang ipagpalagay natin may alaga kang halaman na ang halaman na yan ay nakakasama sa mga tao. Kung hindi mo yan sa putulin, tataas yan, lalaki yan, tutubo yan. Ganyan din ang ating influensya. Kung simulan natin ang pag-disobey sa Panginoon, tuloy-tuloy na po yan. Hindi yan mahihinto. Hanggang sa lumaki yan sa buhay natin kung sinimulan natin siyang i-disobey. Kaya nga po, kung ngayon pa lang ay meron na tayong pagdi-disobey sa Panginoon, maliit pa yan na pag-disobey, putuli na po yan Putuli na po yan. Kung may boyfriend ka, kahit may asawa ka, tapos nakipag-chat-chat ka, nakipag-boyfriend ka, putulin mo na yan kasi tuloy-tuloy na yan pag hindi mo yan pinutol Tuloy-tuloy na yan, makakasira yan sa iyong buhay, katulad ni Solomon, na tumanda siya doon na namunga ang kanyang pag-disobey sa Panginoon. Kailan nagsimula ang pag-disobey ni Solomon? Nung nakipag-asawa siya ng mga hindi mananampalataya sa totoong Diyos. Ang kanyang mga pinangasawa ay mga unbelievers, siguro manginginom alak yun, sugarol yun, walang pagkakilala sa Diyos, hindi marunong magsimba, hindi marunong magbasa ng Bible. May narinig ako na, yung mga nagsisimba, ganun din naman yan. Paglabas, demonyo din naman. Bakit natin titingnan ang mga ganyang klaseng tao? Kung may mga nagsimba na ganyan, hindi po lahat. Ang problema po sa atin, tinitingnan natin yung negative na bagay, kaya hindi tayo nakapagpatuloy sa paglapit sa Diyos. Mas tinitingnan po natin yung mga taong hindi faithful. Ayoko magsimba. Ganun din naman paglabas. Bad words din naman ang bibig.
nagchichismis din naman. Bakit yun ang tinitingnan natin? Hindi natin titingnan yung mga faithful. Bakit hindi natin tingnan yung mga faithful na kahit anong nangyari sa buhay nila, nanatili silang tapat katulad ni Haring David. Hanggang namatay siya ay nanatili siyang tapat. Ba't hindi po natin tingnan yung mga ganyang klaseng tao? Marami po. Hindi po natin masasabi na lahat ng mga nagsimba ay ganun din, demonyo din paglabas. Hindi po lahat. Huwag po natin yung tingnan yung mga ganun. Ang tingnan natin yung mga tao na makakatulong sa ating spiritual na buhay para tayo ay lumapit sa Diyos na mataimtim. Hindi yung titingin tayo palagi sa mga negative. Kaya hindi tayo nagbabago eh. Ganun pa rin tayo, chismis pa rin. Yung iba nga, nagsisimba, nagsichismis. Hindi ako nagsisimba. Chismis pa rin ako ng chismis. Yung iba nga, naglalasing kahit nagsisimba. Hindi ako nagsisimba. Lalasing-lasing din ako. Kasi tinitingnan natin ang mga negative na bagay. Mas gusto nating sundin ang mga negatibo na bagay sa buhay. Kaya hindi tayo nagbabago. Sorry po ha, kung nangaral na naman po ako. Actually, Bible reading lang sana to eh. Wala akong magagawa. Pinapasabi to ni God sa akin eh. So, patuloy po natin. Hala, nakakalungkot naman ito. Sunod na mga verse. Sa verse 5, sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo. Yung Sidonyo, lugar yan. Siya ang diyosa. Ang Diyos ng Sidonyo, ang pangalan ay Astarte. Iwan ko kung anong klaseng Diyos yan ng mga araw, hindi ko alam. At kay Melkon, ang kalmaldumal na Diyos ng mga Amonita. Oh, Jesus name. Sorry, Lord. Nagamit ako sa pangalan ng Panginoon. Kasi, kalmaldumal daw eh. Hindi ba yan masakit sa loob? Isang hari na napaka puno ng karunungan, tapos nung tumanda na siya, nagiging bubo na siya. Nung tumanda na siya, ang karunungan nawala na sa kanya. Puno siya ng karunungan nung una, pero nung tumanda na siya, naging bubo na siya, parang mas maigi pa sa kanya ang bata dahil may alam pa sa katotohanan. Siya parang wala ng alam sa katotohanan dahil hindi na siya tumayo sa katotohanan. Tumayo na siya sa kamalian. No, ang sakit pakinggan eh. Napakatalinong hari, hari na pinagpalang hari. Nandoon sa kanya maraming mga ginto, maraming taong nagbibigay sa kanya ng mga gifts. Tapos at the time of his old aged time, nung tumanda na siya, ay walang kabuluhan ang kanyang karunungan. Naging walang kabuluhan ang mga karunungan niya. So, ganun din po sa mga Christian na nung una masigasig sa paglilingkod pero nung tumanda na, nawala na tuloy. So, yun ang sinasabi ng Panginoon, mas may nauna na nahuli, sana, pero nauuna sila, pero may nauuna na nahuhuli. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Yung mga nauna na nahuhuli, dahil yung buhay nila nung una ay maganda sana ang paglilingkod nila sa Diyos, ngunit nung katagalan na ay huminto na sila sa paglilingkod sa Diyos, kaya nahuli na sila. Pero meron namang nauuna, ay nahuhuli na nauna. Ibig sabihin yung mga huling naglilingkod sa Diyos, mga baguhan pa lang, mas nauuna kasi grabe ang pagkasigasig sa paglilingkod sa Diyos. Walang takot sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang mas nauuna. So I hope po na tayo ay hindi tayo mahuhuli sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sabi nga sa salita ng Panginoon, ang magpatuloy, sila lang ang maliligtas. Kaya itong si Haring Solomon, di siya nagpatuloy. Iwan ko lang kung saan siya pupunta. Patuloy tayo sa verse 6. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh. At hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, God forbid, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Jesus name. God forbid lang diin mangyari sa mga Christians. Mga Christian nakikinig ngayon, sana hindi ito mangyari sa atin ha, na
Imbis na matagal na tayong naglilingkod, saka na tayo gumawa ng masama. Imbis tumanda na tayo, saka na tayo pinapahiya ang Panginoon sa ating buhay. God forbid. In Jesus' name, God forbid. At hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa verse 7, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang kalmaldumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Bakit ito nagawa ni Haring Solomon? Tanong ko sa inyo. Bakit ito nagawa na alam naman niyang kinasusuklaman ito ng Diyos? Pero bakit niya sinuway si God? Isa lang ang sagot dyan. Mas binigyan niya ng halaga ang mga asawa niyang hindi mananampalataya sa Diyos kaysa totoong Diyos na may-ari sa kanyang buhay. Mas binigyan niya ng importansya. Natatakot siya, baka magtampo yung mga asawa niya, yung pamilya ng mga asawa niya, ano na lang sasabihin sa kanya. Gusto niyang magpalakas, magpa-sip-sip, no? Magpalakas ba? Para malakas siya sa kanila. Para isipin nila, ay ito talaga Solomon, ang ating son-in-law, galing-galing talaga. Pero hindi niya iniisip na ang puso ng Panginoon ay grabe ang lungkot dahil sa ginawa niya. Grabe ang galit ng Diyos dahil sa ginawa niya. At si God pa naman, wala pa naman yung kinikilalang tao, kahit hari pa yan siya. Kahit hari pa yan siya, ay pwede siya hindi kikililanin ng Diyos. Kahit sino pa tayo, kung gagawa tayo ng masama sa harapan ng Diyos, kahit anak pa tayo ng pastor o pastor mismo, ang gagawa ng masama, or pare mismo ang gagawa ng masama sa harapan ng Diyos, ay hindi yan ito-tolerate ng Panginoon. Kung sino yung nagkasala, paparusahan talaga. Yun talaga ang promise ni God. At kung meron man tayong nagawang kasalanan, hingi po tayo ng tawad sa Diyos. Iba po ang sinasadyang kasalanan at hindi sinasadyang kasalanan. Itong ginagawa ni Haring Solomon, sinasadya na niya to eh. Bakit sinasadya? Alam naman niya kasi ang katotohanan. Bakit niya ginagawa pa rin? Yung papa pa lang niya, nangaral na sa kanya, di ba? So alam na niya. So sinasadya niya ito. Ito po ang masasabi nating intentional sin. Pero kung meron tayong mga nagawang kasalanan na hindi natin sinasadya, yung one mistake, pangalawang mistake, kung pangatlo, pang-apat, pang-lima, hindi na po yan mistake. Intentional sin na po yan. Paulit-ulit na nakasalanan yan eh. Yun ang pinakaayaw ni God, yung paulit-ulit. Pero kung nagkamali tayo isang bisis, dalawang bisis yan, naintindihan ni God. Pero kahit alam na nating mali, pero patuloy pa rin nating ginagawa, inuulit-ulit pa rin natin. Do you think God would be pleased? Do you think God will be happy with us? I hope po na may mga makinig nito by the grace of God, according to the will of God, kung sino man ang itouch ng Panginoon na manood ng video na to. Si God lang talaga ang may alam. Kung hindi niya ipahintulot na makinig ang iba, si God lang din po ang may alam. Basta ako, sumunod lang po ako kung ano po ang karapat-dapat na ipangaral ang mga salita ng Diyos. So, patuloy natin sa verse 8. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyusan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. Yun, nagpalakas na naman siya, nagpasipsip na naman siya, no? At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Akala niya, hindi magagalit si God sa kanya. No, spoiled. Masyado siyang spoiled eh. Masyado siyang spoiled ni God eh. Lahat ng bagay na
hinihiling niya, lahat ng pangailangan binigay sa kanya. Kaya naging malaki ang ulo ni Solomon. Naging spoiled na siya. Yun ang mahirap sa atin. Pag binigay na ni God sa atin ang lahat ng bagay, akala natin, pwede na natin gawin ang lahat din ng bagay. No, hindi po ganyan. Hindi porket love tayo masyado ni God, iabusuhin na natin siya, di ba? God forbid. Lord, help us, Lord. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Grabe no? Grabe, hindi talaga siya sumunod. Nagpakita na pala sa kanya ang Panginoon ng 2 beses. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. O, lingkod lang ang ibibigyan ng Panginoon, hindi anak niya. Pakinggan natin ha, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Servant lang ang bibigyan. Biro mo yan, imbis na ibigay sa kanyang anak or kahit kapatid o sino ba nga na kamag-anak, hindi po binigay ni God sa kanyang lingkod. Servant lang. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, nandun pa rin ang awa ng Panginoon, no? Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Grabe si God. Grabe talaga si God. Dahil lang sa kanyang mabuti at mabait na anak na si Haring David. Yun. Hindi niya gagawin na agawin yung kaharian while nagbuhay pa si Solomon. 13, isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking pinili. Verse 14, ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon Lord. Ang idumitang si Hadad buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. So nagkaroon siya ng kaaway, pinahintulot ng Panginoon. So minsan sa ating buhay, kung nandun na tayo sa pagiging swail na anak, kung nandun na tayo na matigas ng ulo natin, yun, magtaka na lang tayo dahil papahintulot din ng Panginoon na magkaroon tayo ng maraming problema para matuto tayong magpakumbaba sa ating sarili. Si Haring Solomon nga, hindi siya nagpakumbaba kahit nakiusap na ang Panginoon sa kanya. Diba? Kaya galit na galit si God sa kanya. Iwag natin siyang gayahin po. Kung may mga pag-correction na si God sa ating buhay o ganito, anak, hindi magandang ginawa mo, kaya kita binigyan ng maraming problema para ma-realize mo. So, bigyan natin ng pansin ang sinasabi ng Panginoon. Huwag nating baliwalain. Huwag nating pahintulutan na mas maging malala pa ang mangyari sa buhay natin, God forbid. Nang masakop ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa kalaban. Tama ba? Okay, tama. Nang masakop ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa kalaban. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom, kasama ang buong hukbo ng Israel, at hindi sila umalis hanggat hindi nila napapatay lahat ang mga lalaki roon sa Edom, ha. Subalit si Hadad na bata pa noon ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang idumitang tauhan ng kanyang ama. Buhat sa Midian, nagtungo sila sa Paran at dooy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. Tinanggap siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto, binigyan ng bahay, lupa at lahat ng kailangan. Napamahal si Hadad sa Faraon at napangasawa niya ang hipag nito, ang kapatid na babae ni Reyna Tafnes.
nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Ginobat. Nang ito'y maaring ihiwalay sa ina, ito'y kinuha ng reyna at pinalaki sa palasyo kasama ng mga anak ng Faraon. Nang mabalitaan ni Hadad na patay na si David at pati na rin si Joab, ang pinuno ng hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Faraon, "Ipahintulot po ninyong umuwi ako sa aming bayan," wika niya. "Kinukulang ka pa ba rito ng anuman at gusto mo nang umuwi sa inyo?" tanong ng Faraon. "Hindi po naman," sagot ni Hadad. "Ngunit ipahintulot po ninyong makauwi muna ako sa amin." May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon. Ayun, may ginamit na naman siyang dagdag na kaaway para kay Solomon kasi galit nga siya kay Solomon eh. Si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amos, si Hadadezer na hari ng Zuba. Nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Nangyari ito nang talunin ni David si Hadadezer at pinatay ang mga kakampi nitong taga-Syria. So, manimalos siya ba? Si Rezon at ang pangkat niya ay nanirahan sa Damasco. At do'y ginawa niyang hari ng Syria ang kanyang mga tauhan. Naging kaaway siya sa Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Ayun, kaaway siya ni Solomon. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon na isa ring tauhan niya, si Jeroboam, na anak ng Efrationg si Nebat na taga Sereda. Ang ina niya ay si Seruah na isang byuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa hari. Pinagawa ni Solomon ang muog ni Milo at pinatatakpan ang mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan. Lahat ng makita nito ni Solomon. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan. Kaya't nang makita ito ni Solomon, Kaya't nung makita ito ni Solomon, inilagay itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-isa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpupunit-punit sa 12 peraso. So ano kaya nakita ng propeta, no? Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 peraso sapagkat ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi." Siya pala ang bibigyan ni God ng kaharian na isang alagad ni Solomon. Itong si Jeroboam. Matitira sa kanya ang 1 lipi. Alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte ang Diyos ng mga Sidonyo. Kay Simos ang Diyos ng Edom at kay Molek ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad sa aking mga utos. Wow, praise God, thank you Lord. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak at ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang do'y sambahin ako. Ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. Wow!
Kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod. Ako'y sa iyo, pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko sa kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel, at paparusahan ko ang mga anak at apo ni David, ayon sa nararapat sa kanila, gayon man ito'y hindi panghabang panahon. Dahil dito sinikap ni Solomon ipapatay si Jeroboam, no? Grabe ka sama na ni Solomon. Dahil, ayun nga, grabe na ang pag-disobey niya sa Panginoon. Ngunit ito'y nakatakas at nagpunta kay Shishak, hari ng Ehipto. Nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Sa verse 41, ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. 40 years ang paghahari niya. At nang siya mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanyang anak niyang si Rehoboam ang pumalit kay Solomon nung mamatay na siya. Pero isa lang ang iititira sa kaharian ni Solomon. Ang 10 ay ibibigay kay kanino? Kay Jeroboam. Kasi nagalit nga si God sa kanya, kay Solomon, dahil sa kanyang kasamaan nung tumanda na siya. So, kung hindi siguro siya nag-disobey kay God, mas dubli pa ang mga blessings na matatanggap ni Haring Solomon hanggang siya'y mamatay. Ngunit nag-disobey kasi siya kay God, kaya yun, mamamalas din. Makatanggap din kamalasan ang kanyang mga anak dahil sa kanyang ginawang hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya tayo rin, kung gusto natin na pagpalain ating mga anak, masundin natin ang Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Kung gusto nating pagpalain ni God ang ating mga anak, makatanggap din sila ng blessings dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Dahil sa ating pagsunod kay God, makatanggap din ng blessings ang ating mga anak. Katulad ni Haring David, di ba? Kahit gumawa nga ng masama si Haring Solomon, binigyan pa rin siya ng chance dahil sa kabutihan na ginawa ni Haring David sa kanyang harapan. Ganun din po, may i-share ko rin po yung nanay ko. Namatay siya na naglilingkod sa Diyos. Napakasigasig niya nung mamatay siya sa Diyos. Siguro dahil sa nanay ko, covered by Jesus' blood, ay natili po ako sa aking paglilingkod sa Diyos dahil ang blessings na nagmumula sa aking magulang, sa aking lula, mula sa aming lula na namatay din sa paglilingkod sa Diyos, hanggang sa nanay ko namatay din sa paglilingkod sa Diyos. So nandun po ang blessings, ang biyaya ng Diyos ay papunta po sa akin at sa mga kapatid ko, covered by Jesus' blood lang talaga. So yun po ang may share ko. Mag-pray po tayo sandali. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Hindi ko po alam kung kanino niyo po ipapadala ang mga message na to. Let it be, Lord God, na ikaw mag-touch sa kanilang mga puso to hear these words of God. But to God first, or part of this all of God, as we end this sharing or reading of your words of God, Lord, cleanse our hearts of God, bless our hearts, Lord God, from any unrighteousness, O God, in your sight, like King Solomon, Lord God, na hindi kami maging katulad sa kanya, Panginoon. Hindi namin gagayahin ang kanyang style in Jesus' name. Lord, if we have done something wrong in your sight, Lord God, mga kamalian nga nagawa namin, Panginoon, sa iyong harapan, sinadya man or hindi sinasadya, forgive us, Lord God, and cleanse us from all unrighteousness. Love us, O God, to be like King David, who in the up to death, O God, up to death, he was serving you, Lord. He was serving you. He remained faithful unto you, Father God. Thank you, Lord, to be like him, O Lord, to remain faithful unto you, Father,
until death, O God. Thank you for everything, God. Cover us by your precious blood. Ang demonyo ng paghihiganti ay hindi makalapit sa anak niyo pong ito, Panginoon, in Jesus' name. Protect this child of yours, God, from any vengeance of the enemy, in Jesus' name. Cover this child of yours by your precious blood, at sa lahat ng mga kaanakan niyo po, Panginoon, ay proteksyonan niyo po sila, lahat po ng mga manggagawa, proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. We give you all the glory and honor and praises unto your Father God in Jesus, and help us to be closer more to your Father God and to you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, God. Hallelujah. Hello, mag-shout out muna ako, ha. Aside from Noraline Loriho, Sultan Babjan, shout out din kay Daisy Ramil. Yun, binabaliktad niya pangalan niya. Shout out din kay Melody May Babor Mangagta, at kay Marjorie Aying Lanya, at kay Sis Merlin Malanog di ay. Sis Merlin, binabaliktad din niya pangalan niya eh. Okay, salamat po. God bless ating lahat. God bless you. Next na babasahin natin ay sa John chapter 12 by the grace of God.